Malapit nang maubos tong favorite ko nga na peanut butter na orange nga yung takip. Kaya samahan nyo nga ako ngayong araw kasi gagawa nga tayo ng maraming peanut butter dito sa aking dream kitchen. At ipamimigay ko nga ito. Sa dinami-dami nga na peanut butter nga sa buong mundo, talagang itong peanut butter na merong orange na takip ang pinaka-favorite ko. Kaya samahan nyo nga ako kasi gagawa tayo ng sobrang daming ganito. At para makagawa nga nun, syempre kailangan nga natin ng peanut. Kaya bumili nga ako ng isang sakong mani para nga talagang makagawa tayo ng marami. Hindi nga lang kasi para sa akin nga itong mga gagawin ko ng peanut butter kasi talaga ipamimigay din natin siya. Kapag nga kasi talagang bumibili kami ng pandesal nga sa mga bakery, talagang lagi ako nagpapasabay nga nitong peanut butter nga na orange nga yung takip kasi talagang sobrang sarap niya. Kaya grabe nga talaga yung excite ko ngayong araw kasi napakaraming favorite ko nga na peanut butter yung gagawin natin dito sa dream kitchen ko. At nung natapos ko na nga mailagay ngayong mani sa higanting bilao ko, yung maglalagay naman ako nitong fresh oil nga natin dito sa aking higanting kawa. Ito nga yung first time ko nga nagagawa nga ng peanut butter tapos ganito pa nga karami kaya talagang grabe yung kabak ko. At kaya nga po ang tawag ko po dito yung peanut butter na orange nga yung takip kasi talagang wala siyang permanent na pangalan. Kada bakery nga po kasi na makikita nyo nga ng ganito talagang iba-iba yung mga pangalan nila pero isa lang yung palatandaan nila yung orange na takip. At mabalik na nga po tayo dito, maya-maya nga lang din ay mainit na nga yung mantika kaya inumpisahan ko na nga rin na ilagay dito itong mga mani natin. Ito nga daw po kasi yung unang proseso para magawa nga yun ay kailangan muna natin siyang i-toast dito sa mantika. At talagang tinatansya-tansya ko nga lang po yung paglalagay ng mani dito sa ating oil kasi gusto ko po na maluto sila ng pantay-pantay. Hindi naman nga daw po mahirap nga gumawa ng ganong klaseng peanut butter kaya nga lang po siya mahirap nga dito sa akin kasi talagang marami yung gagawin natin. At para malaman ko nga po na okay na nga itong mani nga natin para gawing peanut butter, talagang tinitikman ko nga po siya kung okay na. At dahil sa tingin ko nga okay na nga itong una nga natin sinalang kaya dali-dali ko na nga itong pinag-aahon. Ganun nga lang po yung ginawa ko nga po ng paulit-ulit hanggang maubos nga po natin lahat nga po na nandito nga sa aking higanting bilao. At matapos nga ng ilang oras, finally natapos na nga rin tayo sa pag-toast nga nitong mga mani kaya naman ilalagay na natin siya dito sa aking higanting kasirola. Diba? Puro higanti po yung mga gamit ko dito kasi higanti nga po itong dream kitchen ko. Sinalin ko nga lang po dito sa aking kasirola nga itong mga mani nga na niluto nga po natin tapos ilalagay ko na nga rin dito yung magpapasarap sa ating peanut butter. Ibinuhos ko na nga po dito itong napakarami nga nating powdered milk kasi ito nga daw talaga yung magpapasarap. At hindi nga po magiging peanut butter nga po itong ginagawa natin kung hindi po tayo maglalagay ng butter kaya maglalagay nga po tayo ng maraming butter. At ito nga po proseso ko nga po ng paggawa ko po ng peanut butter na may orange nga na takip ay napanood ko nga lang po ito kaya kung hindi po ganito yung proseso nyo ng paggawa nga nito, pasensya na po. At dahil nga po napakainit pa nga po nito mga maninga natin, ito nga po yung magiging dahilan para matunaw nga itong mga butter nga po natin. Hinalo-halo ko nga po talaga ito ng malala para talaga yung mga nasa ilalim may malagyan nga rin ng butter. At ilalagay ko na nga rin po itong pinaka-importanting ingredients nga natin na magpapasarap lalo sa ating peanut butter. Ito nga brown sugar. Napakarami ko nga po nilagay nga po na ganito dahil nga marami nga po yung mga maninga natin para talagang balancing-balance. At talagang napakarami nga nito magagawa nga nating peanut butter kaya talagang lalo nga ako na-excite. At maya-maya nga po nailagay ko na po lahat ng kailangan ilagay dito sa ating mani para maging masarap siya na peanut butter kaya umpisahan na po natin siyang gilingin. At dahil marami ngayong gagawin nating peanut butter kaya talagang marami ngayong gigilingin nga natin kaya sobrang habang proseso nga nito. Kaya hindi nga lang itong food processor nga namin ang gumigiling nga dito sa amin pati nga rin itong blender nga namin. At ang goal ko nga po dito sa aking peanut butter dapat yung itsura niya po ay talagang sobrang smooth. Kaya tinatagalan ko nga po talaga yung giling dito sa ginagawa nga nating peanut butter para talagang smooth siya, talaga maganda yung texture niya. At maya-maya nga lang din yung nakagiling na nga kami dito ng isang batsa nga na peanut butter kaya mag-uumpisa na nga rin ako na maglagay dito sa mga lagayan nila. Hindi ko pa nga natitikman nga itong peanut butter nga na ginawa ko pero sa tingin ko yung masarap na nga to dahil sa amoy niya kasi talagang nakakataka. At sana nga talaga maging kalasan niya yung mga binibenta nga na ganitong klaseng mga peanut butter sa bakery. Minano-mano ko na nga lang ang pagsasalin dito sa lagayan nga nitong peanut butter kasi nga ito nga aming pinaka-imbudo ay talagang sobrang laki. At maya nga lang din na hindi na nga ako nakatiis kaya kumuha na nga ako nitong tinapay para matikman ko na nga itong peanut butter na ginawa ko. At talaga naman sobrang gulat ko at saya dahil nga nung natikman ko nga siya ay talagang sobrang sarap. At talaga magiging bias na nga ako pero talaga mas nasarapan nga ako dito sa ginawa ko kaysa doon sa nabili ko. Hindi nga kasi siya sobrang tamis, talagang tamang-tama nga lang siya sa tinapay. At dahil mamimigay nga ako nitong mga peanut butter na ginawa ko kaya kailangan nga meron itong partner kaya nag-order nga ako ng napakaraming mga tinapay. Sobrang dami nga kasi natin peanut butter na nagawa kaya kailangan marami nga rin yung mga tinapay. At dahil ready na nga ang lahat pati nga itong mga peanut butter nga natin kaya dali-dali na nga kaming umalis para may pamahagi nga itong mga ito. At sana nga talaga masarapan sila dito sa peanut butter nga na ginawa ko kasi talagang sobrang ako nasarapan. Amazing! Wala na nga laman nga itong mga cabinet nga namin na talaga ubos na nga yung grocery namin dito sa bahay kaya samahan nyo nga ako na mag-grocery. Kaya dali-dali na nga akong umalis para
nga mag-grocery para magkalaman na nga ng pagkain dito nga sa bahay namin. At hindi nga lang mga pagkain ngayon pamimili ko dito sa grocery, talaga mamimili nga rin tayo ng mga kailangan nga rin sa bahay. Pati nga rin yung mga iba pa nga natin kailangan sa Dream Kitchen ay talagang bibilhin ko na nga. Meron nga kasi mga nabibili nga dito na talaga hindi nga nakikita sa mga normal nga na grocery yan, kaya talagang binagbibili ko na dito. At dahil napakalamig nga dito sa pinag-grocery yan ko, medyo nagda-dry nga yung lips ko, kaya nag-apply nga muna nga ako nitong lip serum na ginagamit ko. At ito nga po lip serum man Skin Tip yung ginagamit ko po sa lips ko kasi meron nga siyang hydration na nakakatulong para hindi mag-dry yung lips natin. At kung maitim nga po yung lips niyo, perfect nga rin po sa inyo to kasi meron nga po tong brightening na nakakatulong makapag-lighten nga ng mga dark lips. At bukod nga po sa kanya makapag-repair at smooth nga ng lips nga natin, talaga hindi nga siya malagkit, tapos napakagaan niya lang sa labi. At after ko nga makapag-apply nga ng lip serum, may dali-dali ko na nga nilagay dito yung mga iba pang mga pagkain na kinakain nga ng mga kasama ko nga sa bahay. At isa nga po itong pag-grocery yan, talagang na-excite ako kapag ginagawa ko nga to kasi talagang hindi ko akalain na nagagawa ko na nga siya. At talagang dinadamihan ko na nga po dito yung mga kinukuha ko kasi marami nga po kami sa bahay at sigurado nga ako na mauubos nga to. Ang dami ko nga rin po dito mga kinuha na talagang kakaiba, katulad nga nitong mga frozen pizza, pati nga itong mga higanti nga ng mga snack. At kasama ko nga itong ate ko nga na mag-grocery kasi nung nalaman niya nga na mag-grocery ako, talagang gusto niya nga daw sumama. Sabi ko nga sige sumama siya pero dapat sama lang ha. At buti na nga lang po talaga napakalaki nga ng cart nga dito sa pinag-groceryhan ko, kaya sigurado nga ako na magkakasya nga lahat nga ng bibilhin ko dito. At talaga nag-grocery pa nga lang ako pero ang dami ko na naiisip na pwede ko nga lutuin dito nga sa mga nakikita ko. Meron nga rin ditong binibenta nga ng mga luto nga na ulam, kaya bumili nga ako nitong sisig pati nga nitong lechon manok. Sakto nga lang yung mga pinagbibili ko nga ng mga frozen goods kasi marami nga laman yung freezer nga namin at itong mga ready to eat agad yung mga pinagbibili ko. At talagang punong-puno na nga tong cart ko pero kulang pa nga tong grocery nga natin, kaya naglagay pa nga ako dito sa ilalim. Marami pa nga po kasi ako dito mga nakikita na sa tingin ko kakailanganin nga sa bahay, kaya talagang pinagbibili ko na. At finally natapos na nga tayo mag-grocery kasi punong-puno na nga tong cart ko, kaya naman uwi na nga tayo sa bahay para nga malagyan na nga yung mga cabinet namin walang laman.